Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to watch Beanie Joanna. Isa-isang sinagot ang issue ng Beanie by OG Diaz. So I'm super excited and guys, time check tayo. 2:43 AM. Nakikita nyo ba yan? Wait. 2:43 AM kasi hindi ako makatulog dahil dun sa post ng Beanie PH. Like, ang aga kong nakatulog guys, like mga 9:30 something ata. Tapos, nagising na ako ng 1. Tapos, and then nakita ko yung mga notifs ko sa X. And then, ayun nga, nag-post yung Beanie PH. Oh my gosh, yung Jolette! Grabe, grabe po yung kilig nila, opo. Pero, ayun, dahil hindi ako makatulog, might as well, panoodin ko na to and mag-video ko kasi dapat actually mamayang hapon ko pa siya papanoodan after work. Kaya lang, ayun nga, hindi ako makatulog dahil sa Jolette, talagang nag-violet. Pero, ayun, sabi ko, sige na nga, i-video ko na to kasi para hindi din ako ma-spoil the whole day sa work. Kaya, eto na, hindi ko na to patatagalin. Let's start. So, binabato ngayon ng Beanie. Ramdam mo ba ngayon? Opo. Oo. Sobra. Ang ganda ni Kasi Joanna. almost every month po. Oo. Diba? May mga bago kayong issue. Opo. I'm Yung so issue excited. na may buntis Kasi- sa group. I'm so excited sa interview na to kasi alam naman natin si Jo pagdating sa mga interview, sobrang galing niya sumagot. The way niya i-handle yung mga questions and yung mga answers niya talaga, you know, best leader. Hindi ko po. Ang hirap kasi. Joanna buntis. Ayan, nag-lose siya ng damit kasi malaki na yung tiyan niya. Tapos ano pipiliin ko? Kasi nahiya din ako sa mga kagrupo ko kung iiwan ko po sila. Sabi, naintindihan naman nila. So sabi ko, pasensya na po. Yung pagsampa nyo ng cyber libel sa isang partikular na tao. Ang laki raw ng pagbabago ng mga itsura ng Beanie. Parang naiiyak So, na agad ako, wala pa. Nagparitoke daw ang iba sa inyo. So, yung iba kasi Naiiyak na agad naaarte ako, yan sa wala inyo. pa. Yung maarte po, totoo naman po. Tapos, yung iba sa inyo, nandidiri pa sa pagkain. Oh, grabe yung mga likes, tas yung mga comments talagang ang dami. Grabe yung galit na pala ng tao sa amin. Grabe yung inggit. First Grabe yung time at inggit. exclusive sa OGDS Inspires. Ang isa sa 8 miyembro Naiyak ng na agad Beanie, ako, wala. ang leader ng grupo, Joanna Robles. Hi, Joanna. Hello po. Kinakabahan ka ba? Opo, pa sabi ko kanina nung nasa bato. Diyos ko, pag-perform niyo na ako nang di ko alam na kanta. Mas kakabahan ako dito kaysa sa gano'n. Oo. Diyos ko, Oo. nakakaba. So, mawawala naman yung kaba mo. Oo, ayan. Bago ang lahat, paano ka ba napasok sa Beanie? Nagpa-audition po sa Santa Rosa, Laguna. Taga Okay. Tubong Ganda Laguna rin, po, Jo. Kalamba, Laguna. Tapos, Yung meron po papakiligin sa ka muna ni Jo bago ka pinag-workshopan paiyakin sa before. mga So, sagot talagang niya gusto mamaya. nila, mga talent sila mag-audition. So, sinesendan nila ng mga art card na, uy, may pa-audition dito, try mo. So, sinendan po ako. And nung time na yon, hindi po kasi talaga ako pinapayagan ng parents ko sa pag-aartista. Kasi nga, yung pag-aaral ko, ayaw nilang mapabayaan. Ganun. Sabi ko, feeling naman, pasok agad. Di ba? Try this muna, day. di ba? Tapos umiyak po ako. Nung Ka? hindi ako pinayagan, umiyak ako mag-isa. Sabi ko, ano bang meron sa audition na to na parang Bakit ayaw nila? opo, tapos parang gustong-gusto ko nung time na yun. Kasi di ko naman talaga gawain po mag-audition po. Okay. So sabi ni mami, o sige, try natin. Weekends naman yung audition, try natin. Tapos hindi alam ng It's daddy fate. ko po. Kasi si daddy seaman po. So wala siya dito nung nag-audition ako. Hindi namin sinabi kasi hindi niya talaga ako papayagan. Tapos po, pumunta kami sa Santa Rosa sa mall. Umaga-umaga. Akala ko maaga na ako. 6 a.m. nandun na kami. Tapos pagdating namin, ang haba ng pila po. Nung time na po yung may period po ko. So ang sama po talaga ng pakiramdam ko. Pumila kami, tapos nag-audition po ako sa kanta-kanta lang, The Voice, Tawag ng Tanghalan. Sabi ko, Diyos ko po, bakit ba ako nandito? Kasi hindi naman maganda yung boses ko po. Oo. Ay! Tapos, hindi pinakanta daw po ako. maganda yung Hindi, boses. after ko kumanta, pinasayaw po ako. Sabi ko, bakit Jo, paano pa yung sa akin? Kung hindi maganda yung boses mo, paano pa yung sa akin? hindi natuwa sa boses ko? Oo. Pinasayaw po nila ako. Tapos, parang nagbulungan po sina Mama Bear. Sila po yung nasa harap ko nun. Si Cynthia Jordan. Opo. Tapos, pinalipat po nila ako sa audition ng PBB. So, sabi nila, eto paper mo, lumipat ka sa audition ng PBB. Huwag ka nang pumila, basta ipakita mo lang tong paper. So, sinamahan Actress po Joanna ako. Wet. Tapos, Again. ayun, nung time na yun, akala ko di na po ako pasok kasi hindi po ako pinapansin ng mga groupmates ko kasi by group na po yung audition nung pumunta ako. Hindi nila ako pinapansin. Tapos, acting siya,
wala akong role. So sabi ko, anong role ko? Kasi syempre tahitahimik po ako ng bata talaga. Nahiya ako. Anong role ko? O eto kakabit ka, akbayin ka nito, lalakad lang kayo. Wala akong lines! Oo. Tapos kabit, sabi ko, paano ko acting ng kabit? Tapos wala pa akong linya. So sabi ko, oh sige, acting. Buti after nung acting na yun, pinasayaw po kami. So ayun, nabigyan ako ng star po after nung sayaw. Tapos Wow. akala ko, artista na ako after Oh. nun. Ang haba pa po pala kasi umabot kami ng alas 12 ng madaling araw. Oh my Tapos God. doon nag-start yung callbacks po. So Grabe. callback. Unang callback po sa akin, Star Magic po. So pinag-go-see po kami sa Star Magic. Kasi Ang binigyan ganda, ng calling grabe. card. Tapos punta kang ABS, ganito. Tapos after nung go-see na yun, wala ako natanggap na tawag po. Ganon. Tapos may tumawag ulit. Callback ka for World of Dance. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko alam na for World of Dance siya kasi hindi po nila sinasabi kung para sa yung callback. So, ang suot ko, crop top, tapos maong na fitted po. Pagpunta ko doon, lahat sila nakapang sayaw. Isa po ako sa pinakabata din po nun. So, di yun sayaw, aral ng sayaw. Hindi ko alam ba't nandun ako. Pero, ang ginawa ni mami po, naghanap siya ng bilihan ng damit para makapagpalit ako, Wow, leggings. grabe si ganun. Tita Jonah. Tapos, di yun sayaw. Supportive Kinuwento po sa akin ni Coach mother. Mickey. Si Coach Mickey, head coach po namin, no, na nandun din siya. Tapos sabi niya, alam mo, Joanna, nagbulungan kami ni Direk Lore nung time na yan. Sabi ni Direk, hindi siya pang sayaw, no? Tapos ayun, wala ulit ako But natanggap look na at her tawag. now, Hanggang sa Bini. tumawag yung PBB. Eh, nung time na po, lumalaban po kasi ako sa broadcasting, sa school, inter-school, tapos regional. Nung time na yun, regional na po ako. Tapos, lalaban na kami Grabe si Jo. siguro 1 week na lang po or 5 days. High school ito. High school po. Mm-mm. So pag umalis ako doon, may iwan ko yung group ko na wala silang pamalit sa akin kasi syempre ilang days na lang po, mahirap na humanap ng kapalit Oh. po. Tumawag yung PBB na pinagdadala na ako ng mga gamit ko kasi pwedeng after nung callback na yun, di na ako umuwi, pwedeng magtuloy-tuloy na daw po ako doon. So grabe, iyak ko kasi syempre Grabe, ang sobrang goosebumps ko, guys. gusto ko pa talaga journalism po. Tapos ano pipiliin ko kasi nahiya din ako sa mga kagrupo ko kung iiwan ko po sila. Naintindihan naman nila. So sabi ko, pasensya na po, pinili ko yung ABB na callback. So yun, nung na-callback ako, parang But look at her now, di ba? Like, grabe siguro yung pasasalamat ni Jo din sa kagroup niya and grabe din naman yung proud ng kagroup niya siguro kay Jo. O tama ba yung sinabi ko? Oo. Kasi 'di ba kung hindi nila pinayagan or nilet go si Jo, 'di ba? Hindi siya makakarating kung nasan man siya ngayon or pero wala din naman sila magagawa kung talagang hindi tumuloy si Jo. Pero 'di ba yung tawag dito, yung utang na loob siguro ni Jo sa kanila na naintindihan nila, 'di ba? Or yung pagiging thankful ni Jo, kumbaga. a step na lang, hindi natuloy. So, Oh. hindi ako nakapasok ng PBB. So, as in, abang pa rin ako ng abang kahit nakauwi na po ako hanggang sa napanood ko na yung first season ng PBB 8. So, yun. Nakaranas na ako yung naka-blindfold Si ka na. Naranasan Si Gwen mo at na yun? Opo, Sheena. yun yung So hindi ka rin naihatid dun sa bahay ni final Kuya? cast na po ako. Opo. Umiyak po ako. Ang naisip kong reason, baka mamaya may nilabag akong rules. Kasi nung time na nasa dressing room, may dala akong tinapay. Bawal daw mag-usap. Eh, may 3 kasama. Naka-blindfold kami. Gusto niyo po? Akala ko dahil doon. Alam mo yung test of character ba? Na bawal mag-usap pero namigay ka ng tinapay. Ganun. At least hindi ka So, maramo. Mabait totoo talaga lang. si At least Jo. ako kumain ako mag-isa. Basta yun, hindi po nakapasok. Ay, ito pa po pala. Nag-callback sila for girl group. Tapos, si Direk Lore, nakasalubong ko po. Sabi niya, Joanna, huwag kang titigil. Mahanap mo rin yung star mo. Wala lang, parang yung Si Stacy. nakilala niya ako. Tapos, sinabihan niya ako ganun. Sabi ko, Ang sige, cute. wala nang atrasan to. Tapos, doon na po nag-start yung for girl group. Nag-bootcamp kami for 5 days. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy po. Okay, so yun yung kompleto na kayong 8? Hindi pa po. Sa bootcamp? Opo, ang dami po naming girls doon and boys po. Tapos, 5 days po yun. Every day, nagtatanggalan. Bago matapos yung day, may mga folders na silang hawak. Tapos, pag tinawag yung pangalan mo, magsistay ka or pwedeng ikaw yung aalis. Ayun, naka-survive naman po sa 5 days. Na-trim kami. Parang nasa 200 yata po. Oh Tapos na-trim to my. 50. Tapos na-trim Grabe, to diba? 15 kami. Tapos sabi nila, i-house nila kami. Kailangan walang kasamang parents. So, titira nila kami. Pero sagot nila lahat. So, nung time na sobrang excited ako. Pero nung nasa gitna na, homesick na po ako. Ay, talaga. Opo. So para rin kayo nasa PBB? Opo.
Actually, sa PBB house po kami Sa PBB nag-training. house din kayo Opo. itinira. Pero wala ng camera. Wala na po. Pero open yung CCTV po. O, di ba? And the rest is history. Opo. Yes! Ang dami Ang dami niyo palang nangyari. pinagdaanan, ano? Opo. So, yung success ng Bini ay hindi niyo ba akalain na sisikat kayo ng todo? Hindi po Baby, ganito sakali. yung na-imagine ko. Tsaka hindi po ganito kabilis. Kasi nag-release kami ng song, yung Pantropiko, doon po kasi nag-start lahat. Nirelease namin siya November 2023. Nung time na yon, meron kami listening session, yung mga gustong ilabas na songs for album. Nung time na yon, nagde-debate pa po kami kasi syempre, sino ba maglalabas ng summer song sa November, di ba? Magpapasko, ganun. Pero may feeling po kasi talaga kami sa song na yun na hindi kailangan nilabas natin to. Maganda talaga. Parang And the pag may rest mga is songs kasi history! kami pinapakinggan, may mga pinapa-revise po kami. Pero sa Pantropiko, parang wala. Lahat okay po. Ganon. So, ayun, nung nirelease po namin siya, siguro yung Grabe, ang process ba, goosebumps kasi ko. pumatok siya February po the next year. Mm-mm. So, ilang months din yun, 3 months. So, doon na po nagsimula lahat. Parang biglang daming taong nakapila sa labas ng ABS po nung magpapalighting kami. Yung bini po sa building ng ABS, yung nagpailaw po. Oo. Ang expected namin, nasa 50 lang. Tapos nung nalaman namin, no po, hindi na po kaya ng security sa labas. Nung inikot po namin, grabe yung mga tao po talaga. Talaga? Doon po, Grabe. doon nag-start yung parang, hala, anong nangyayari? Wala na nangyayari. Eh, akala nung iba, basta na lang kayo Naiyak ako. sumikat. Opo. Kasi yung nakita nila, yun na po Oo, Pantropiko pero hindi na. nila alam kung gaano kahirap yung training na pinagdaanan ninyo. So ngayon sikat na sikat kayo. Si Joanna ba ay ano ang naipundar dahil sa success ng Bini? Hindi naman ako nire-require po ng parents kasi solong anak po ako. So, hindi po nila ako nire-require na Ang ganda dito, magbigay, Jonah. ganun. Pero Tsaka syempre, Tito Boy. ang sarap sa feeling po. Ang sarap sa feeling pag nakakapagbigay ka. Super close po kasi ako sa family ko. Buong pamilya po. Mga tito ko, tita ko, mga pinsan ko, parang kapatid ko na po. Mm-mm. So, pag halimbawa may mga big events, gusto ko po sama-sama kaming kumain lahat. Kahit magkano pa yan o kahit ilan tayo, wala akong pakialam. Basta sama-sama tayo palagi kumain. Tapos si na mami very supportive naman po pag gusto ko mag-invest. Nakabili na po akong lupa, nagsasakyan po, ganun, kondo. At least, di ba? At matutupad pa ba ang pangarap ni Joanna na maging broadcaster? Looking forward medyo to that. naudlot yan. O, so paano? Sana po, kasi syempre gusto ko din to dumaan sa tamang proseso, di ba? Kasi ngayon po naka-experience na po ako ng TV Patrol, nakapag-Star Patroller na po ako, pero gusto ko talagang mag-aral pa. Kasi syempre mga journalist natin talagang pinag-aralan po nila. Oo, So gusto ko oo. rin pong maranasan yun. Oo. Pero kasi di pa po talaga kaya ng oras po. Oo. Paano pag lumalabas ka, hindi ka na nakakalabas? I mean, dahil alam mo, lahat ng tao may camera na ang cellphone. Pag lumalabas po ako, di pa ako nagmamask po. Pero kasi sabi ko sa family ko, pinapaintindi ko sa kanila na pag ganyang pinili kong lumabas in public, syempre, expect ko, possible, may lalapit at magpapapicture. So, hayaan nyo lang silang lumapit. Kasi ano ba naman po yung isang picture lang, di ba? Oo. Sabi nga nila pag hitik sa bunga ang puno, binabato. So, binabato ngayon ng Bini. Ramdam mo ba ngayon? Opo. Oo. Sobra po. Kasi almost every month po. Oo. Diba? May mga bago kayong issue. Opo. Kasi merong mga, di ba, may mga instances na may nilalabas sila parang tinatawag yung isang Bini girl, tapos parang matamlay ang ngiti, matamlay ang bate. Depende po. Siguro sa ganap po, after ganap, di ba? Parang pagod. Baka yun yung moment na nakuhanan nila yung video na yun. Kasi, syempre, iba-iba Iba yung yung time mga yung introvert splice po kasi sa video. amin po. So, parang hirap silang pag maraming tao po. Minsan may mga umiiyak po sa amin kapag, yung anxiety po ba, pag talaga napapaligiran ng tao. How do you defend your group? Pagdating sa ganyan na snabera naman yan, hindi man lang namamansin. Kami naman nagpasikat dyan, tapos hindi man lang kami masuklian ng ngiti. Opo, may mga ganong moments talaga na nahuhulihan na hindi nakangiti. Pero wala yung artist, alam niyo po yung yun yung feeling ko hindi namin din ma-explain sa tao. Pero kami namang lagi kami nag-uusap na public figure tayo. Like, di ba, normal ng tao, di ba? Konti lang yung gawin, mapapagod na. Paano pa sila na sumasayaw, na kumakanta, na ilang performance, di ba? Parang, hindi ba maisip yun ng mga nambabash na tao sila, hindi naman sila robot. Syempre napapagod din sila, ganon. So, di ba, ang sakit, yun, tumulo na yun. Ang sakit lang sa feeling na, as a fan, di ba, ganon yung nangyayari.
Actually, pag may nakikita akong bash about Beanie or parang sinasend sa akin yung link or sinasend sa GC namin na blooms yung picture ng post, parang hindi ko na siya pinapansin or hindi ko binabasa kasi parang nasasaktan ako for Beanie or kahit sinong member kasi 'di ba So, hindi lahat ng tao everyday natin nakakasama. kahit naman So, kung ano kahit yung makita kahit ipagtanggol mo sila kung saradong utak ng bashers, hindi talaga nila magagets yun. big figure tayo. So, hindi lahat ng tao everyday natin nakakasama. So, kung ano yung makita nila at that moment, yun yung magiging impression nila sa atin. So, So, kung kinulog kayo sa bahay hanggang ngayon, walang issue. hindi po eh. Feeling ko, iba rin yung ugali namin ngayon kung hanggang ngayon magkakasama po kami. Kumbaga, nakatulong din talaga na magkikita kami pag work lang, Mhm. ganun. Kasi ang nangyaring setup po namin before, kung saan kami nagtatrabaho, doon din kami natutulog. So, parang nade-drain po kami. Grabe talaga yung ano nyo, yung rehearsal ninyo, yung Opo, training nyo. Opo. Sobra. Pag na-late ka ng 1 minuto, mag-wall sit ka ng 20 minutes. Wo- Wall sit po, nakaupo ka sa hangin. For Oh. 20-25 minutes po, nakaranas po kami What? ganun. Disiplina po talaga. Yun yung Yeah. pinaka na-test sa amin. Lalo Hindi ko na kaya pandemic po, hindi kami nakakalabas. So, talagang bugbog sa training. Meron din kayong weight management. Opo. Before kasi, meron po kaming Korean training. Filipino coaches sa umaga, tapos lunch, tapos Korean training. Eh, ang gusto ng mga Koreans before, hanggang madaling araw, dapat nagre-rehearse ka kung gusto mo talaga to. So kami naman, o sige, record tayo ng ano. Normal po sa amin before, girls, idlip lang ako, gigising ako, 12 a.m., shoot tayo video. Ganun po yung normal naming routine before. Mabot kami 3 a.m., tapos gising ulit ng umaga, nakadiet ka, tapos 3 times a day kinukuha yung weight namin, pati body fat po. Pati yung ano nyo, pati fats Lahat po, nyo. lahat Oh my God. talaga, lahat. Ano usually yung mga ano sa inyo? Bash. yung walang katapusan. Diyan yung boses po namin. Boses ano daw? Boses boses boses. Opo, ganun. Like what? Ano bang boses Ano talaga ba ng yung cake? ito? Kaya hindi ko alam yung Paano ba yung boses ko? kayo. May mga issues pa na dapat sagutin ang Beanie, no? Una, hindi muna natin tatalakayin yung pagsampa nyo ng cyber libel sa isang partikular na tao dahil yan ay nasa korte na. So, iiwasan muna natin yan. So, ang laki raw ng pagbabago ng mga itsura ng Beanie. So, nagparitoke daw ang iba sa inyo. Po, Diyos ko kung magpaparitoke kami, sana tinodo na namin. Yung talagang magandang-maganda na. Maganda naman Wala sila. po. Pero syempre, wala naman kami problem po if may magpapa-enhance, ganon. Pero sa amin po ngayon, wala po. Siguro yung iba po nag-lose ng weight, ganon. Or bumagay, katulad ni Gwen, bumagay talaga yung hair color niya, nahanap niya yung Oh, perfect ganda rin hair ko. color niya. Ako po hindi pa rin hanggang ngayon. Oh. Opo, ganun po. Sa makeup po, kasi natuto na po kami yung tamang technique sa makeup. Ako po, gusto ko talaga nakakontour yung ilong ko kasi wala akong bridge. Yung mga ganun po. Oo. Oo nga, no? Wala sa yung pina-enhance. Wala po, wala po. Oo. Dahil kahit ako nakikita ko si, Joanna ngayon, talagang parang shiny yung nose Opo, mo. yan lang po Oo, yung kaya- ano ko palagi sa makeup. Oo. Mahusay ka mag-makeup. Ay, salamat po. Oo, So, siya ibig lang sabihin nag-make ko, up. Walang pinagawa kay Joanna. Kaya nasabi ko mahusay siya mag-makeup. Salamat po. Oo. Yung issue na may buntis sa grupo niyo. Hindi ko po, ang hirap kasi pag nakikita po namin sa mga comments kasi sa TikTok namin, parang yung mga search, yung mga blue, ano tawag doon? Di ba may mga search Search bar po bar. sa TikTok na naka-color blue? Joanna Buntis, gano'n. Parang natatawa na lang ako. Oo. Kasi bago po yung issue na yan, meron po akong TikTok video na kumakain ng mangga. So yung Oh. comments na yun, ayan, Oh. naglilihi na siya. Sabi ko, Diyos ko, lahat na lang. Grabe, pag kumakain ka ng mangga, naglilihi ka na agad. Well, parang bakit? Like, Tapos po what? ako kahapon, kasama yung mga pinsan ko, naka-loose na damit. Ayan, nag-loose siya na damit kasi malaki na yung tiyan niya. Tapos hindi pa pwedeng busog lang. Ano? Diyos ko, lahat na
na po talaga. Lahat na lahat. Iniiyak niyo ba yan, yung mga ganyang intriga sa inyo? Ako po, hindi po. Ako po personally, hindi na po. Kasi parang kung ano-ano na lang po talagang masabi ng True. tao sa amin kahit di totoo. Tsaka bakit ako maapektuhan kung alam kong di naman totoo? Parang- Ang iniyak Parang ang best way dito, di ba, binabash ka. Tapos yung tinatawanan mo lang talaga, tapos hindi mo pinapatulan. Tapos ang ending, maiinis yung mga bashers kasi hindi napapansin, ganun, di ba? sa amin kahit di totoo. Tsaka bakit ako maapektuhan kung alam kong di naman totoo? Ang iniyak ko po dahil sa issue na yun, yung mga nadadama yung family po, kung paano kami pinalaki, yun po, yun yung nagtitrigger po sa akin. Kasi syempre pumasok ako dito, niready ko na yung sarili ko, okay, dadating yan, yung mga bash na yan. Pero Hindi pala, hindi family mo ko. na-anticipate yung ganong kalala. Opo. Na pati family. Weakness ko po talaga yun. Family ko po Ah, talaga. bakit ganon si Joanna? Kasi- Pagdating sa family, medyo umaaray. Siguro ganun din po ako pinalaki ng parents ko po. Ito po yung pinakatumatak sa akin na Grabe napalaki ni Tita Jonah and Tito Boyet si Jo. Sobrang bait, sobrang caring, and kitang-kita naman yun as a Bini, and kapag kasama niya yung family niya, di ba? And nakita ko din yung kakulitan ni Tita Jonah and Tito Boyet nung na-meet nga namin sila nung, kailan nga ba yun? All-Star Game? All-Star Game nga ba? Or hindi, yung alagang Suki Fest nila. So, doon namin na-meet si Tita Jonah and Tito Boy. Sobrang bait, sobrang kalog. So, kuhang-kuha talaga ni Jo. And grabe talaga yung genuine heart talaga ni Jo. Like, ayun yung mga hindi nakikita ng bashers, kung gaano sila kabait. 'Di ba? Ang napapansin lang talaga nila yung mga pagkakamali. talagang hanggang hindi ko malimutan. Nag-aaral ako sa kwarto po kasi exam ko kinabukasan. Grade conscious po ako. So, nag-aaral ako. Si daddy po pumatok. Nandun yung buong family namin sa labas. Sabi niya, bakit ka nandyan? Sabi ko, di nag-aaral ako. Exam ko kinabukasan. Tapos sabi niya, wala akong pakialam sa grades mo. Ang mahalaga, makasama mo pamilya mo. So, nung time na yun, sige, lumabas ako. Hindi ako nag-aral. Pero doon ko na-realize na tama nga naman na parang yung hindi mo alam kailan, katulad ng lolo ko po, nawala siya nung pandemic na nasa training ako. So hindi ko man lang, Na-enjoy. opo, ako yung kasama niyang apo sa bahay. Ako lang po yung nag-iisang kasama niyang apo sa bahay. Ako yung wala nung libing niya, nung burol niya, hindi ko man lang siya naalagaan. Kasi wala, kailangan ko pong mamili. Tutuloy ko yung bini ko or uuwi ako kasi COVID era po nun. So hindi po ako nakauwi. So yung lolo mo, hindi mo na ihatid. Opo, wala talaga. Pandemic po nun. Pandemic. Siya po yung naghatid sa akin sa school. Atid sundo po ako nun. Nakamotor kami palagi. Oh my Tapos, God! Naalala ko dito sa kwento ni Jo, yung tito ko naman. Kasi lumaki ako sa side ng daddy ko. And then, sa kanila ako lumaki. Like, kagaya ni Jo, sila yung actually, yung tito ko and yung lola ko, yung kinalakihan ko talaga, sila yung kasama ko sa bahay. And then, yung tito ko, kagaya nung lolo ni Jo, siya yung naghahatid sa akin sa school. As in, from elementary to college, siya yung nagda-drive sa akin. And then, ayun nga, nag-2018, nawala siya. So, sobrang nakakasad lang, di ba? Like, hindi ko din nasulit yung time na kasama siya, kahit yung sa lola ko. Actually, magkalapit lang sila ng lola ko na nawala. So, grabe yung sakit sa akin kasi, ayun nga, sila yung lagi kong kasama. And then, as in yung tito ko, yung kahit sa concerts, siya yung nagda-drive sa akin. As in, kahit saan ako pumunta, mag-fangirl sa Katniel noon, grabe talaga. Like, so, di ba? atid sa akin sa school. Atid sundo po ako nun. Nakamotor kami palagi. Tapos diretso po kami. Kakain kami ng kwek-kwek fishball dun sa kanto namin. Everyday po yun. Tapos biglaan po talaga lahat. Oh, so nung nandun ka sa PBB house, iniyak mo na lang. Opo. Dumating din sa point na sinaktan ko rin po yung sarili ko nung time na yun. Na mali. Dahil feeling mo may kasalanan ka dun sa lolo mo o hindi, ibang sitwasyon. Nawala po akong magawa kasi siya po yung halos nag-alaga sa akin. Tapos ako yung wala doon sa tabi niya nung nangyari. Hindi naman nagalit yung mga iba mong mahal sa buhay na Hindi wala naman ka po. dun. Ganun po sila ka-understanding O, po. anong narinig mong mga salita sa kanila para lumakas lang ang loob mo na manatili sa
Bini? Si Lolo po kasi yung nagda-drive din sa akin before pag call back po. So, sabi nila, kesa masayang po, 'di ba? Kung magkukwit ako sa Bini, True. wala rin namang mangyayari, hindi naman mababalik na yung buhay ni Lolo po. Tsaka for sure, tuwang-tuwa naman po si Lolo na ginagawa ko to kasi pangarap po namin tong dalawa. Kaya mas gusto po ng family ko na ituloy ko yung journey ko as Bini. So, nung lumabas ka, dinalaw mo ang lolo. Opo, palagi po. Pag birthday, lagi po kami nasa sementeryo po. New Year, dun po kami. Wala ka naman dapat na feeling ba nagigilty ka? Siguro guilty kasi hindi ko po siya naalagaan po na nung time na kailangan niya po ako. Video call lang po kami palagi. Siguro kung nabubuhay siya ngayon, ay naku, punong-puno po palagi yung bahay namin sa Kalamba ng mga tropa niya. Kasi for sure pinagmamalaki niya po yun. Oo. Recently na rin kayo, nakaladkad din ng Bini dahil dun sa People versus Food na YouTube channel. At doon talagang, Diyos ko, sari-sari ang mga komento, katulad ng kaartehan ninyo, parang islang-islang na kayo, kung makapag-English kayo. Grabe, diba? Kasi yung 25 minutes video, naging 2 minutes na grabe na yung comments and yung negative na feedback. Like, 'di ba? Iba yung pagkain sa abroad. Kahit nga yung mga Pilipino na nasa abroad na napapanood ko nagvo-vlog, iba yung lutong Pinoy. Tsaka iba yung isaw na natikman kasi nila. So, yung dugo ay hindi din talaga ako kakain yan. Kahit nakain ako, yung itsura niya kasi, 'di ba? Parang hindi luto na, ang kapal. So, ay, Parang hindi kayo laki ng Pinas. Opo. Tapos yung iba sa inyo nandidiri pa sa pagkain na parang noon lang nakakita nung Betamax. ako nga may mga tapos ayaw din na food kwek-kwek. na masarap para sa Anong iba. panig mo doon? Sa totoo lang po, nasa break po kami nung nangyari yon. Kasi meron po kami 3 weeks na break na Okay. binigay. So, hindi kami talaga nagsusokment po. Siyempre, na-enjoy namin yung break namin. Nagulat na lang ako na may mga sinasend yung mga kaibigan ko na mga video po, TikTok video, ganun, edit, na binabash nga raw po kami. So, ako akala ko, normal ano siya. Yung mga bash na hindi naman malaki yung engagement po. Hanggang sa nakita ko na siya sa feed ko sa TikTok. So, scroll ako. Grabe yung mga likes, tas yung mga comments talagang ang dami. Grabe yung galit na pala ng tao sa Grabe amin. yung So, inggit. pinanood ko yung video na from 25-minute na video, na-trim siya to 2 minutes po. Tapos puro yung mga reaction nga lang namin na pangit yung nandun. True. Gulat ako, sabi ko, oh my God, parang yung mga tao, feeling ko hindi na rin pinanood yung buong video na hindi kami kumakain ng ganito. Pero yung mga ganon, may mga explanation kami. Ang nakita lang nila yung talagang negative side po. Yung Deserve spliced makasuhan. video lang. Opo. Oo. Hindi ako Naiinis kumakain na ng naman ako. Betamax, pero ang sinabi ko po kasi doon, pero paborito to ng parents ko, pero ako hindi po talaga ako kumakain Betamax po. Tsaka, Pero kinain mo doon, hindi. kumagat po ako. Pero, Hindi ko po talaga nagustuhan. o kahit ko po naman ako, hindi talaga ako kumakain ng nagustuhan. Betamax. Opo. Oh. Ayun, ang ano lang, parang natatawa lang din ako sa mga comments nung iba na nakisakay sa hate train na feeling ko hindi naman pinanood yung buong video. Tsaka iba po yung pag-prep sa food. Kumbaga, iba talaga yung dito gawang Pinas. True, Kasi ang ibang-iba. kinakain ko pong isaw, yung isaw ng manok, bituka ng manok po. Iba yung preparasyon doon. Opo, iba. Dito sa Pinas. Kasi di ba sa atin ang Betamax po ganyan lang kaliliit. Oo. Doon po, Square. ganito Ang kapal. kalalaki. So, kumbaga, ang nireacta namin, yung mismong food na yon, hindi yung buong Betamax sa buong mundo. Ganun True, po. true din Yung naman. Yung mismong Yung mismong pagkaka-prep lang. kinakain. Nice. Yung, Opo. Iba yung, syempre nasa ibang bansa po, iba yung ano. Gusto ko kasi sa isaw, yung nalalasahan mo na yung sunog na naiwan sa ihawan, yung ganun. Yung pasunog na, ganun. yung bituka talaga. Opo, yun yung masarap. So, yung iba kasi naaartehan sa inyo. Opo. Tapos lahat kayo parang Inglesero na. Yung maarte po, totoo naman po. Maarte naman po kami. Pero, syempre, nag-i-English po kami kasi nasa ibang bansa po kami. Para, sign True. of respect din po dun sa... di naatulala yung mga interviewer or yung host pag nagtagalog sila, like kailangan pa ng interpreter, baka mas naartihan pa yung mga bashers na yun kung may interview. Ay, ba't kailangan pa ng pag nagtagalog sasabihin, tapos may interpreter sasabihin, ay, ano ba yan, hindi marunong mag-English, kailangan pa ng interpreter. So, saan lulugar yung Bini, di ba? Oo. Kasi ginest po kami. Naiinis- So, and kahit ay. papano naman po, Inis at nakakapagsalita 3:12 naman po kami AM. ng English, kahit konti lang yung baon namin ng English doon. Oo. So, ayun po. Oo, at least 'di ba? Nakakasabay kayo. Kasi kung hindi kayo nakakasabay, hindi nagdala kayo ng interpreter. Opo. As I was 'Di saying. ba?
Sa palagi mo, saan nanggagaling itong mga hate comments? Inggit, Feeling ko inggit, dahil inggit. sunod-sunod na rin yung issue po na yung iba kahit gawa-gawa na lang. Feeling ko dun na Clout. ginawa na lang kaming punching bag ba. Ganun. Parang, ay, may issue to last time. Kasi pag Ayun, dinikit yung ganun po. pangalan sa And Bini, sikat na. Nakakatawa lang yung iba na parang I mean, yung hindi naman pag-slice sikat po na ng sikat video, na. yun po kasi yung parang hindi ko po alam bakit Oo, ginagawa ng yung mga pinili, yung splice Opo. video, yung pinili lang yung ilalabas. tao. Opo. Pero hindi na Kaya deserve inilabas kasuhan. yung buo. Yes po. Hindi Sana mo alam kung mabulok sa intention kulungan. ba? Kahit naman Ayun yung mga, mag-explain. ayun yung mga pagkakataon na think before you click talaga na, di ba? Hindi mo iniisip yung consequences. Basta makapag-upload ka lang, makapag-bash ka lang, gusto mo ng clout, o ayan. ka ng side mo, hindi nila pinapasok sa utak nila explanation po eh. Din po, hindi nawawala yung galit nila. So hindi nawawala yung galit. Marami rin namang nagtatanggol sa inyo. Opo, yes po. Oo. Yung mga blooms po namin, pinagtatanggol po kami. Sila po kasi yung type na pag may nagagawa kaming mali, hindi nila kami tinotolerate. Talagang kinokorek po nila kami in a nice way. Tapos, yan, katulad po, grabe po nila kami ipagtanggol. Kasi ang alam cute nilang, ng bano. ano po bang andun sa video, di ba? Siguro hindi lang kami naging careful kung paano kami nag-react since nasa ibang lugar kami. Ganun ko na lang din po siya inisip. Na At saka, gets ko na to think na parang 'di ba ilang days na release yung video na yon. Wala namang bash na nangyayari. Tapos nung in-upload yung splice video na yon, biglang boom, labasan yung mga bashers, mga cloud chasers. Like, hindi ko talaga magets yung utak nila. yung galit nila kasi sana kahit papano finilter namin. Gets ko yung pagiging authentic namin pero dahil nga nasa ibang lugar po kami, sana kinontrol namin That's kahit okay, konti. Jo. Opo, yun naman yung learning po namin doon. Baka naman maging plastic Problema na yan. din sa susunod. True. Dahil nag-filter na kayo, Yun dahil po, opo. nako-conscious na rin kayong umarte o yung, kung ano yung sasabihin ninyo, nako-conscious na kayo. Baka ang ending nito, parang hindi na sila Po. yung dating Bini na hinangaan namin na totoo. Actually, pinag-usapan din po namin yun. Baka mamaya Yan ang sasabihin ng mga bashers naman pagka naging filter na sila sa mga ganong content. Yung dating Bini na hinangaan namin na totoo. Actually, pinag-usapan din po namin yun. Baka mamaya, na mawala na yung ano natin, magic as a group. Kasi din po kami nakilala din po. Oo nga. Kung paano po yung mga banter namin sa isa't isa. Pero sa mga recent interviews naman namin ng guestings, hindi naman nagbabago. So, nalilimutan namin yung Oo. Oo. Paano nyo kinakalma ang sarili ninyo o paano nyo iniintindi na lang yung mga naglalabasang mga hate comments sa inyo? malaking help po talaga na hindi kami nagbabasa po. Ako po, nag-delete po talaga ako ng ex po kasi dun talaga pinaka parang lahat ng tao. Niliteral It's a good thing na din na nawala silang ex. Parang feeling ko lahat naman sila walang ex. Like, nag-ex sila, nag-i-install if may ipopromote, ganan, or pwedeng handler nila yung nag-tweet, ganan. Pero, it's a good thing na din ngayon kasi grabe talaga sa social media. Ako na normal na tao na fan, hindi kinakaya yung mga nababasa ko online, kahit saang social media pa yan. So ako, nagtitake time talaga ako na hindi mag-open for, kunwari, mga like ilang hours kasi nga grabe yung nababasa ko. So sila pa kaya na sila mismo yung binabash, 'di ba? Grabe siguro yung effect kasi for mental health din eh. Like kung gusto mong hindi maapektuhan yung mental health mo, iiwas ka na lang kasi nga gusto mo ng peace, parang ganon. So, it's a good thing na din na wala silang ex. Siguro FB minsan, ganon. Pero, ayun nga, 'di ba? Kasi grabe, ako as a fan sa ex, ang hindi ko lang mag-gets kasi minsan, yung may mga instances or may mga topic na siguro hindi na lang dapat i-tweet para hindi lumaki, pero hindi naman din natin pwedeng sisihin kasi yung iba na gusto nilang i-tweet. So, basta hindi ko na lang siya pinapansin or hindi na lang ako nagtitweet about sa topic na yun. Kasi once na kumalat siya sa fandom or sa feed mo, lalabas na siya. Like, tuloy-tuloy na yon. So, kaya hindi ko siya pinapansin din kasi nga, parang mas lalaki kapag pinansin mo. So, 'di ba parang
Yeah. freedom of speech It's a po. good thing na din na wala nang silang control yung ibang social words. So, media. nag-delete po talaga ako. So, mas okay na wala akong alam. At least hindi nawawala yung authenticity ko. True. Ginagawa ko pa rin kung sino ako. Walang judgment ako nababasa. So paano ngayon yung mga defenders nyo? Hindi nyo rin nababasa? Yung mga positive comments naman po, nakakarating naman po sa amin. Katulad ng family ko po, pag may mga tweets about sa akin na ina-hype nila ako, sinesend naman nila sa akin para lang mabuhayan ako. Kasi yun yung concern na gusto kong ipasok sa sistema ko, yung ganong klase ng concern. And kami naman, open naman po kami sa criticisms po. Yung mga concern nila na gusto nila kami mapabuti, yun yung sinusunod ko po. Kasi yun yung for sure makakatulong po sa akin. So, syempre, as public figure po, normal na po yung bashing. So, may masasabi po yung mga tao. So, might as well po, ang i-take na lang namin, yung mga good words po, na makakatulong sa amin para mag-improve pa. Sa kabilang banda ba, nakita nyo na kasi sikat kayo, kilala kayo, kaya kayo binabash? Pag ganyan po may nambabash po sa amin, siguro iniisip ko na lang po, mas okay na may pumapansin sa'yo kaysa wala nang may pakialam sa'yo. Siguro ganun na lang po. Ganda. Mahirap ba maging Bini member sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, masaya na mahirap. Masaya kasi syempre sa age po namin, 'di ba? Nagagawa namin passion namin. Ako, I love performing po talaga. Tapos nakakapag-provide ako The sa family ko expression. po, 'di ba? Madami pong nagmamahal sa amin. Pero mahirap kasi ang taas din po ng standard po sa amin. Yun parang kinukulong kami sa isang box ng mga tao po na dapat ganito ka, ang taas ng standard po sa amin. May kaya. Pag nagkamali kami, parang hindi na nila ulit kami bibigyan ng chance. Siyempre, importante yung character development, pero hindi rin dapat mawala yung tunay na ako. So, hindi ko rin naman babaguhin yung buong ako para lang sa standard po ng ibang tao. Grabe tong interview na to babawi- ni Jono. Like, sobrang feel ko yung genuine heart niya. Grabe yung po sa every word, sobrang galang. I think sa lahat naman ng interview nila, narinig ko yung po. Hindi lang siguro sa English na interview nila, pero sa Tagalog, lagi siyang po. Diba, kitang-kita mo kung gaano siya kabuting tao, like, kung gaano siya pinalaki ni Tita John at Tito Boyet na mabuting tao. So, diba, grabe yung genuine heart. Ko, yung mga pangit po na That's why she's ugali my ko, bias, or kung may nagkamali man ako, itatama ako next time. Pero kung sino po talaga ako as Joanna, hindi ko po yun babaguhin para lang makifit Her in po sa smile. standards po. Kung hindi ka naging miyembro ng Bini, ano si Joanna ngayon? Palamunin. Very real siya. yung emotions ko medyo malungkot na tapos si John naging joker. He cannot. Ano si Joanna? Pero sobrang real yan siya. Ano po? Yung mga bashers ngayon, pala mo sorry, Ano not po, sorry. nag-aaral po. Ay, hindi tapos na ako. Tapos ka na Graduate by, na po pala by ako. this time. Oh. Siguro, pinurso ko po yung gusto ko talagang course, mass comm po. Siguro Tsaka gusto ko reporter na talagang siya sa mag-artista. ABS. Siguro nag-workshop ako sa OJDS acting. Wow. Opo. Gusto ko talaga. Si Gwen. Lahat po nang nasa Excited na daw ako sa camera, interview kay Gusto ko Gwen. nagsasaulo ng script. May binabat. Opo, ganun. Hindi ko kinaya yung palamunin. That's very authentic. Nabash ka pa doon sa comment mo sa Sunshine nung nanood ka nung movie ni Maris Racala. Sobra Opo. kang tuwang-tuwa doon sa pelikula dahil grabe mong nagustuhan. Lahat na lang talaga. Mali yata interpretasyon mo doon sa movie, sabi nila. Yun na nga po, yung nanood na nga lang, nabash pa ako. Pero kasi yung ako naman po, yung pinost ko po, syempre yung review ko, personal take ko, kumbaga came from a very personal space na kung ano yung pinaka nakarelate ako. Kasi syempre very sensitive yung topic po dun sa movie. So kung ano po yung pinaka nakarelate ako, yun po yung sinabi ko. So, Yung mental health. mental health po. Kasi Oo. may scene naman po talaga doon na parang, di ba nakakita siya ng bata? Yung
alter ego niya. Opo. So parang for me, yun po yung sa work namin ngayon, yun doon ako pinaka na touch po ako. Kasi mental health is very important po talaga. Bakit medyo doon ka tinamaan sa mental health part? Kasi before po nung bashing ko pa yan, di ba, ang dami na rin pong nangyaring bashing sa Bini po. So parang pag nasira ang mental health mo, parang lahat damay na eh. True. Pero hindi ko po pinagsisisihan na nag-story ako ng ganun. Kahit hindi naman required na mag-story ako. Kasi actually, nung moment na yun, parang ang nasa isip ko na lang, wow, nagkaroon ng discussion sa Twitter na parang nagkaroon sila ng Kanya-kanyang discussion ng opinion. kanya-kanyang opinion. Tapos ganun yung topic. So parang for me, mas okay lang mag-away-away sa Twitter na ganun yung topics kesa naman sa mga gawa-gawa lang na issue po, di ba? So women's right, reproductive health, yun yung topic. So sabi ko, So parang, everyone is learning po. So kahit ako po natuto ko, di ba? parang okay sa'yo yung pagpapasunshine. Kasi ang tutok mo ay yung mental health eh. Apo. So okay sa'yo yung pagpapasunshine? Siguro ang hindi okay yung mga negative naman sa mga tao kasi ko ang harsh nyo naman kasi. Bakit hinihingi mo ng sorry yun? Siguro po dapat mas maganda sana yung pag-construct ko. Parang I could have worded it better kung paano ko siya sinabi kasi nabigyan po ng maling interpretation po. So feeling ko dapat mas naayos lang po. And natuto ako na syempre yung supporters ko mga bata po, supporters namin po. So dapat hindi ako maging one-sided lang na kasi syempre iba-iba tayo ng... Pero syempre nasaktan ako Grabe kasi talaga damay yung na naman Jen, yung pamilya ko. Kasi parang bakit daw po ako nakulong sa Catholic and na parents. Kumbaga dapat lumabas daw ako sa ganun. Sabi ko, kawawa naman yung nanay at tatay ko. Ano nga sinasabi nila pagka ganun? Kinukumusta mo sila kung okay lang ba kayo? Ito yung lumabas na baka naman masyado kayo naapektuhan na. Basta sinasabi ko walang papatol, kasi may tendency po silang ganun eh. Magko-comment sila, magre-reply. Sabi ko, wag na. Pinasok ko to. Wala kayong control sa sabihin ng tao. Ang control nyo, kayo mismo. So wag nyo na lang kasi pangit din tignan po pag patol ng patol po eh. Anong gusto mong sabihin ngayon sa kanila tungkol sa Bini? Kami po ay normal na mga tao and sana try nyo po kaming kilalanin pa. Hindi lang sa stage po, kundi alam ko sino po kami sa personal, sa likod ng camera. Kasi baka, magbabatuhan tayo ng jokes. Masaya po kami kasama po. Opo. Kasi Grabe, as a leader yung ng lahat as a ng tao. leader yung sagot ni possible Joe. po, kundi Tungkol sa Bini. kami po ay normal na mga tao and sana try nyo po kaming kilalanin Pag pa. puro Hindi inggit lang sa sa stage puso, po, sa kundi dibdib. alam ko sino po kami sa personal, sa likod ng camera. Kasi baka, magbabatuhan tayo ng jokes. Masaya po kaming kasama po. Ang saya lang nung era ng Bini dati, di ba? Siyempre, hindi naman po kami Nakikipag- kilala ng lahat ng tao. So, nakikipag- possible nakilala nila kami dun sa nakikipag-interact issue sa na yun, sa ex. issue na ganito. So, sana, bago po nila kami i-judge, mas kilalanin pa po. Kasi madami pa po, mas malalim pa po kami kesa sa mga issue na po na yan. Pero syempre, super nagpapasalamat po kami sa mga nagmamahal po sa amin. Hanggang ngayon, sa kabila po ng lahat, di po kami iniwan. Anong na-realize mo bilang Bini member? Na-realize ko na my words carry weight po. Na kahit anong sabihin ko, mabibigyan ng interpretation po. And na-realize ko na ano ba yan? Nawi-mental block ako. Wala yata ako na-realize eh. Ano ba yan? Joe, paluhana. Paluhana ako eh. Yan, nawi-mental block ako. Wala yata ako na-realize eh. Teka lang po. Teka lang. Ano ba? Ako. Ang Na-realize ganda. ko po na maging grateful ka palagi and pumili ka talaga ng mga taong sasamahan niyo po sa industry lalo. Yes, Kasi hindi please. lahat yan kakampi mo sa lahat ng oras po. Quality over quantity. Is it done? Grabe yung smile ni Joe. Grabe yung smile ni Joe. I cannot. Sobrang love ko tong interview na to kasi 'di ba
mas nakilala or hindi naman mas naintindihan natin yung kung ano yung nararamdaman ni Jo. I mean, hindi man totally yung full na naramdaman niya. At least, we got a glimpse of her feelings, di ba? Like, yung mga gusto niya sabihin. And, ayun nga, parang, Bini is more than that. Yung mga issue, and, ewan ko, hindi ko din talaga magets kasi yung mga bashers kung bakit grabe yung hate nila sa Bini, dahil ba sa inggit kasi sikat na sila ngayon, madami nagmamahal, kulang ba sila sa pagmamahal na natatanggap, 'di ba? Mapapaisip ka na lang eh. Like grabe, sobrang bait ng family ni Jo. 'Di ba, kahit sina Cream nagpapa-picture, game na game, and sobrang interact sa mga fans. So nasa family talaga ni Jo yung ganon, like, sobrang, ayun nga, sobrang kalog, sobrang strong ng Bini, and, ayun nga, dahil sa sobrang tagal na nilang nagkakasama, sobrang tagal na nilang magkakasama, 'di ba, mahirap na masira yung bond nila, yung friendship nila, kahit yung team ng Bini, 'di ba? Kasi ever since nandiyan na sila, and yung bond nila nandyan na, yung love nila, yung care nila sa isa't isa nandyan na. Grabe tong interview ni Jo. Sobrang gusto ko tong interview na to, and excited ako sa interview ni Gwen kasi feeling ko pag si Gwen, mas grabe yung iyak ko kasi 'di ba? Minsan lang natin makita si Gwen na nagsasalita, or dun, feeling ko dun sa interview na yon magiging soft. I mean, soft naman tayong lahat kay Gwen, pero 'di ba, iba yung feeling ko pag napanood natin yung interview ni Gwen. Gets niyo ba? Feeling ko naman gets niyo ako. Like, yung gusto kong sabihin na iba pag si Gwen. Iba na pag si Gwen. Ibang usapan pag si Gwen. So, ayun lang. So, thank you so much for this interview kay OG Diaz. So, ayan guys, time check. 3:31 na. Opo. Tatapusin ko na dito kasi ayan, 3:31 na, and i-edit ko pa to. So, I super love this interview. Ayun nga, grabe. yung paiyak ka na pero biglang naging joker si Jo. So, hindi ko na din talaga alam. So, that's it for today's video guys. Thanks so much for watching. Please like and subscribe. Annyeong! Hey!